Okay, it's recorded now. No, so we are recorded. So um, I'll be using this. Of course, I discussed this PowerPoint presentation on our review class no in Caraga State. So ginamit ko to. It's good thing. Our students are also preparing for the exam. No, so I'll be discussing one of the secondary method of social work, which is administration. Are you familiar with admin? Are you familiar with administration? So, Yes, bakit ito yung sir. napili ko na ikaklase ko? So, bakit ito yung napili ko na ikaklase ko? Kasi sometimes kasi meron tayong mga misunderstanding in terms of administration or let's say research, statistics, or social action, more about the secondary method in social work. And alam niyo ba na yung mga secondary method na yan, hindi siya ibig sabihin na secondary method, easy lang siya. Kasi of course, the primary method is casework, group work, and CO. Isa lang yung mahirap sa tatlo, CO. CO lang masyado. Pero itong mga secondary method like research, stat, administration, supervision, especially social action, ang hirap po niyan. No, I don't know kung sino maka-agree pero sa mga klaseng yan, it's so technical. And it happened that this is my specialization. I'm also undergoing my PhD right now on um, doctorate on public administration. So this is the thing that I choose to discuss. And of course na rin, lagi na rin talaga sa review na hindi na to nawawala na pinapadiscuss sa akin yung mga bagay na to. And I hope you are with me now. Actually, enough ko na yung lahat ng access nyo for microphone. Pwede nyo lang i-chat yung concern nyo. Anyway, tutunog naman yung sa kuan ko. But magbibigay naman ako later ng mga open forum if there are confusions or question regarding the topic na mas makuan pa natin elaborate more on that. But ngayon, hindi to siya drill. Okay? Hindi to drill yung i-discuss ko ngayon. It is fully lecture. Kasi maubusan na tayo ng time. Mataas din to eh. Mataas din to. If you may guess, ilang slide to? I have 150 slides. Okay? I have 150 slides right now. So, kaya pa ba? Kayanin. But may mga iba naman dito na um, mga palaro. But before anything else, no? Sino diyang i-open ko na ulit yung cam nyo, ay yung microphone. Na ikukuha nyo na lang ita-type nyo na lang or sasabihin. Ay ita-type nyo na lang, ha? Yung sa Scrabble natin. Kasi sino yung familiar sa Scrabble dyan? So, ang Scrabble game natin ngayon ay related na mga concepts, yung mga words na i-Scrabble ko, ay yung mga concepts na related sa ating topic na social work, administration, and supervision. Okay, ready na yung mga keyboard warriors natin dyan? Ready na? I-type nyo lang ha. Pag makita nyo sa gawanin, titignan ko kung sino yung nauna. Okay, ready na tayo. Ano to? Ano to? I-next ko, at alt-tab ko muna ha. Huwag na lang muna. Ating mag-join ako sa pala.
Okay, tama, no? Sino yung pinakauna naka-chat? Pinaka-chat natin si Ma'am Bureaucracy. Si Ma'am Handayan Maria. Okay, good thing, ma'am. Good thing. Okay, altag ko na naman ulit. Next. Ano to na word? Bureaucracy yan ha. Tama yung bureaucracy. Next natin na word ay, ito ano to? Dali lang, di ba? You type warriors dyan. Ano yan? Mhm. Sure kayo dyan. Ang liit lang yan. Okay, yung pinaka nakauna natin si Ma'am Alcantara, Ma'am Shane. Congrats, Ma'am Shane. Okay. Next word. Ano yan? Parang ang funny naman yata ni Ma'am Samira. Dealer daw, dealer. Dealer. Ano yung dinidil niya, Ma'am? Kakatakot yan, no? So, pinang nakauna dito ay si Ma'am Rachel Borias, no? Shout out, Ma'am Rachel. Sige. O, leader po yan, ha? Kasi we're going to talk about leadership. Types of leadership natin. Nalalabas talaga sa board exam. Next. Mhm. Mabilis na makatype, eh. Mhm. Mhm. Okay. You know? Okay. Mhm. Yung tamang sagot natin dito ay vision. Sabi nga nila, di ba? For without vision, you will perish. Babagsak na yung taong walang vision. Dapat yung vision mo. Makukuha ko na yung lisensya ko this year. Okay. Dapat may vision kang ganun, ha? Kasi kung wala, delikading tayo dyan. Yung pinakauna nakakuha si Ma'am Melen Abo-Abo Repolyo. Shout out, Ma'am Melen. How are you? Okay, next tayo. By the way, during our time, lumabas yung vision at mission ng DSWD. Muntik ng DPWH yung viral kasi ngayon, eh. So, lalabas po yung vision at mission ng DSWD during our time. I think mission lang yung lumabas during our time, if I'm not mistaken. So, kaya sinali ko siya dito. Ito naman, ano to? Nabilis makatype. Parang in-enter na lang yung kulang, ha? Yung pinakauna nakatype ay tama po, mission po. Ang pinakauna nakatype si Ma'am Sherife Galia. Hi, Ma'am Sherife Galia. Shout out. Shout out sa iyo, Ma'am. Next, ito. Ano yan? Nahihirapan sila.
May iba enter, parang in-enter na lang diretso yung sagot eh. May mga ganon. Ma'am Mary Rose, dili ka mo appeal, ma'am. Ma'am Mary Rose. Okay, may mga nakita na ako dito. Bilis nila mag-answer. Tama po, yun, yung tamang sagot dito, leadership. Sabi ko nga, leadership style might come out on the exam, especially on SWPP. Naka-phone ko, gamay ang screen. Sige. Kani, ang pinakauna po nakakuha ng sagot pala sa leadership ay si Ma'am Rachel Burias. Grabe si Ma'am Rachel. Bilis kamay. Okay? May mga nakikita na tayong ang tamang sagot po dito ay supervision, no? Ang first naka-type, uy, kuhan ulit, no? Si Ma'am Melen, Abu-Abu Repolyo. Sabi na si Ma'am, no? Namimihasa na si Ma'am. Yan yung gusto ko, yung participative ba? Di ba sa atin meron tayong participation na principle in social work? Ang keyword dyan, engagement or join. If you want your client to join, if you want your client to engage, palibhasa siguro yung sagot dyan ay participation. Yung self-determination naman, when you want your client to decide, pag may keyword yan ng mga decision making. Pero sometimes yung decision making kasi na word ay pwede siya magtalo yung self-determination, dyan naman talaga, at saka yung keyword na join or engagement or decision making, pwede magtalo yung kuan, um, yung concept na professional authority. Okay, next, ito talaga. Sino ba? Sino nakauna? Sino nakauna? Si Ma'am sa supervision, si Ma'am Melen Abu-Abu Ripolio. Ang bilis, no? Mayroon rin tamang sagot. Shout out ko tong mga palaging nagpa-participate, no? Pero yung nakasagot dito sa social work ay si Ma'am Jessemay Reyes. Sumunod naman si Ma'am Melen Abu-Abu Ripolio. Next naman shout out kang Ma'am Shane Alcantara. Handayan Maria Elia, hi Ma'am. Sharifay Galia, Leslie Bangit, Rachel Boryas. Finally, si Ma'am Mary Rose. Ma'am Mary Rose Batley. Hi Ma'am. May mga nag-promise na ba sa akin, ha, na, sir, libre kita, sir. Pag pumasa ako, sir. Bantay lagi, ha. Joke. Uy, nag-expect di ako class. Meron akong student no ano ito, dihan ko kayo. Hindi pa siya nag-final sa akin, nag-final coaching sa akin. Hindi pa hindi pa nagbo-board exam. During pa bago pa lang siya nag-register sa final coaching ko last year. Nilibre niya ako sa restaurant. Anong nangyari? Pumasa. Pumasa. Iyan ko na ngayon, baka kinasal na nga eh. Nakaipon na nga eh. Tayo naunahan pa ako eh. Oh. So ano yun, no? Fulfill your promise to Sir James Joke. Ganon, no? Marami akong mas estudyante dati talaga nagpa-promise. Sir, ikukuhaan talaga kita, sir. Walang nangyari. Kaya nalimutan na ako. Kaya ko biya makalimutan. Joke lang po. Anyway, depende sa inyo yan. Okay, so, okay, let's start the discussion proper. Thank you sa lahat ng mga nag-participate, no? Plus points na kayo sa board exam. Ano yun? PRC ako. No? PRC tayo. So, paano ba to So, ito lang talaga, no? Maklaro ninyo naman, di ba? Hindi ko kasi siya
Hindi ko siya uy, happen. Sorry, sorry, sorry. Okay, my topic for today is supervision and administration. So, obviously, supervision po, it's part of the secondary method ng social work. And I don't know kung sa akin lang ba to, pero dati talaga, meron akong misconception na, ay, so, secondary lang naman yan. Secondary lang naman yan na method, hindi siguro yan mahirap. Hindi yan yung focus. Partly, yes, but isa sa mga misconception ko dati ay pag secondary lang, easy lang, mali. Tignan nyo to, social work research. During our time 2021, ang daming lumabas ng research at stat. Siguro makakapil dito yung mga nakatake to na. Nakatake to. Di ba mahirap yung research at stat? O, di ba aminin natin? Mahirap yung research at stat. And especially social welfare administration and supervision. And I hope this topic will not be taken for granted, no, in the board exam. This is fully, teka lang, someone raise a hand. Ma'am Ash, Banukag, Ma'am Banukag, what's your query, ma'am? Ay, sige. Sige lang, sige lang. Nagkukuhan kasi, tumutunog yung headset ko pag, it's okay, it's okay. Careful lang tayo sa mga pindot-pindot, no? So, gano'n, no? I just want you to emphasize that social welfare administration or admin in social work is a secondary method. Dati nag-lecture ako dati, sinasabi ko talaga, just a secondary method. Nang nagsilabasan sa board exam, ang sisihirap. Ang sisihirap ng mga secondary method. Ano ba tong mga secondary method na to? So that's why additional lectures I do emphasize talaga mga secondary method. Dinig yung ng lunok ng kuan ko, tubig. So learning objectives natin ngayon, dami. And take note po, ito pong learning objectives natin, kinuha ko pa to sa 2023 or 2022 na current, yun yung current, hindi, wala kasi lumalabas na TOS. Ano yung TOS? Yan po yung table of specification. I don't know kung familiar kayo in terms of that in the curriculum or education. Ang TOS po, yan po yung nilalabas ng PRC na dyan lang talaga sila kukuha ng tanong or topic. So dito ako magro-rotate na mga topic. Nakuha natin. Aadan ko rin siya ng mga trends. Kasi ma-high blood talaga tayo pag naka-encounter tayo ng trends sa social work. And then, hindi tayo mahilig nood-nood ng news. Yan talaga yung pinaka side trip na mahirap, no? And I include it this way. What are the trends in the concept of administration sa atin? So, key concepts natin, hindi pa rin talaga mawala-wala. Hindi mawala-wala sa isipan, no? Everything we are doing, sabi pa nga legit Rod Wilson, I think, social welfare is a organized concern for all people, for all people. Ibig sabihin, lahat ng, pati yung DPWH lahat ng gabinete ng gobyerno, angko po yan sila, saklaw po yan sila ng social welfare. Sabi nga dito, social welfare encompasses the well-being of the society, including the provision of services to meet the basic needs. Take note po, ang services po na sinasabi dito, hindi po assistance lang at hindi po services lang. Lahat-lahat po ng serbisyo na binibigay ng gobyerno. Everything the government gives for the people, for the well-being of the society is considered as social welfare. It involves government and non-government efforts to improve the living condition.
Paggawa ng tulay ng DPWH, my goodness. Sabi ko nga sa isang vlog post ko, kailan ba kayo magpa-fun Kasi parang gustong-gusto ko yung fun dyan sa inyo kasi gagarante. Kidding aside, ha? I'm not targeting the agency itself. I'm targeting the people, the corrupt people in the agency. If there are. So, everything, no? Lahat ng gabinete ng gobyerno, education sector man yan, welfare sector, justice sector, or infrastructure sector, it's all for social welfare. Okay? So, sabi nga dito, di ba? Sabi nga JITROD, welfare or social welfare is the organized concern. No? For you to, parang madali lang sa inyo na ma-memorize yung example, merong isang concept. Tapos, ang daming mga author na nag-define yan. Especially ito, hindi talaga ito mawala-wala. Kung ano yung common sa kanila na word, and then ano yung difference. Yan lang yung memorizein mo eh. Pag nag-memorize ako ng maraming mga sinasabi ng different authors, yan lang yung dalawang inistudihan ko. What is the similarity and what is the differences. Dito, kang JITROD at saka kang Walter Friedlander, merong dalawang word na organize. Kang JITROD lang, organized concern. Kasi naman sa board exam, pag author yung tinatanong, verbatim kasi yung tanong. Word by word, kumbaga ba. Kung tatanungin kayo, sino nagsabi ng meaning ng social welfare na to? Organized concern lang memorizing ko kang JITROD. Ikaw, kung memorizing mo lahat ng sentence, baka abutin ka ng sentence yung dami pa niyan. And kang Friedlander naman, organized system. Kang Elizabeth Wicken din naman, it's more about legalistic. Kang JITROD, kung expand natin yung knowledge natin, organized concern, it's a humanitarian meaning. Okay, so humanitarian meaning po yung kang JITROD. How about kang naman, Walter Friedlander, it's a systematic meaning. Gusto niya organize yung sistema. Yan yung social welfare sa kanya. Kay naman, Elizabeth Wicken din, it's more about legalistic meaning. Legal matter. Law yung pinag-uusapan project, program. I hope naklaro yung difference sa tatlong yan. Kasi baka kasi laruin ng mga word of examiner. No? Lalo na dito, lalabas talaga to. No? Example, among the authors, among the meaning, what is the humanistic meaning? Klaro kay kang JITROD Wilson, no? Humanistic. Kang Friedlander naman, systematic meaning. Ibig sabihin, arrange talaga yan eh. No? Kang naman, kang Elizabeth Wicken din, halatang halata po that legalistic. Di ba, pag legal, dapat social order yan eh. Kaya sa dulo ng meaning ni Elizabeth Wicken din, may order. Kasi pag sinasabi natin laws, legal. Di ba, legality yung pinag-usapan. So social administration focuses on the study of practicing managing services, including management development programs, implementation, evaluation, concern how the policies are translated into effective service. So in between ng effectively ma-deliver yung services or efficiently ma-deliver yung services from program. Example, from program law, di ba? Law yung purpose. Paano siya ma-deliver into effective and efficient na services? In between yan ay social administration po. May planning, development, program implementation, so on. No? Social work administration naman, to make it more specific, is the application of administrative functions or principles within social work agency. So kung babalikan natin, sir, ano yung kaibahan ng, pwede kasi kayong bigyan ng choices na A, social administration. Next is, ang keyword po ng social administration ay social services. Ang keyword naman sa social work administration, magbibigay pa rin ng services, pero within social work agency. Ika-clarify talaga yan. Meron pa rin administrative process or principles within social work agencies. Na, dito na sa other meaning, it involves managing resources, personnel, to deliver social work services. Ikaklaro talaga yan. Ang kaibahan naman dito sa social admin lang, social services lang. Sa talaga, sa social work administration, social work services. Kasi yung hinahanap, social work administration, minamatch mo lang.
Ganyan po yun nilalaro. Kung hindi keyword by keyword ang kuha, I understand mo talaga, no? Pero kung specific na hinahanap, ano yung social work administration, paano ba i-administer yung services sa social work within social work? Yan yung keyword. Social work agency. But still, you still need, I'm giving here clues or keywords, but still, it's still based on your understanding. Yan pa rin yung talagang ang holy grail natin dyan. Now, dito tayo. Sir, ano yung kaibahan ng management, sir, at saka administration? Kasi more on the definition, sir, rotates, naglalaro sa meaning na yan. In a layman's term, to be honest, nakita niyo yung mga um, nakita niyo yung kuan. Madali lang po yung social welfare administration, no? Organized concern po, organized concern pangkalahatan, na pangkalahatan. Kumbaga, i-combine mo lang yung understanding mo sa social welfare. Ang keyword kasi diyan pag may social welfare administration, nagbibigay ng services nagbibigay ng services for the overall well-being of the society. Nagets nyo? May nagtanong kasi sir ano naman yung social welfare administration, sir? No? Ang keyword kasi ng social welfare ay well-being of the society. So, ang laki ng scope. Pag in-enclose natin siya sa kuan, sa social welfare administration, organized concern or managing resources for the well-being of the people. Kinumbine yung dalawang meaning. Kasi ang meaning ng social welfare, organized concern for the welfare of the society. No? In-encapsulate siya yung dalawang meaning na yan. Kaya yan po yung ibig sabihin ng social welfare administration. Mas broad siya. Hope that's clear, no? So, dito na tayo sa management administration. Ano yung kaibahan ng dalawa? So, administration focuses on setting high policies and objectives. So, ano yung na-encapsulate pag focus on setting, lumalabas ka lang yung pagkabisaya ko. Sige lang, no? Tayo our best tayo sa Tagalog. No? Setting na nun. So, administration focuses on setting high-level policies and objective. So, ganito ha. Alam nyo ba na yung APIET, ano yung APIET? Yan yung helping process natin. Assessment, planning, intervention, or implementation na ngayon eh. Evaluation, and then termination. Actually po, pasok po yan sa yung helping process. Administrative process po yan. In micro level, kung case kuan ka, case manager, yan yung ginagawa mo sa client mo. Assessment, planning, intervention, evaluation, termination. Pero all of that in agency context, yung APIET na yan po ay an administrative function ng social work. Ang tawag natin dyan nga ay helping process. Gets natin? And then management involves implementing those policies and directing day-to-day operation. Kung titignan natin, ang administration, setting high-level policies and objectives, saan siya nabanda? Sa helping process, planning yan. Tama ba? Nagsiset ka ng objectives. Sa planning yan banda, di ba? And after planning, what will happen? After planning, ang mangyayari ay implementation. So, ang kaibahan talaga ng admin at management, especially in terms of rank, ang ranggo po ng admin, sa taas po, mas mataas po yung ranggo ng admin, under lang po niya yung nasa management na level. No? Sila yung nasa planning. Nagpa-plano siya. Siguro sila yan dyan yung mga executive director heads. At saka yung mga kuan naman, nasa management level, actually, the meaning of management, it is just an activity of utilizing services. Yan po yung meaning ng management. Pero dito, in-encapsulate siya, Bisaya na po, no? Nandyan sila sa implementation na level. Sa implementation sila na level.
Administration, it's more about planning, and management naman, the meaning itself is utilizing resources in the organization stage. How about, sir, ito na naman, dalawa. Supervision and organization. Hmm. Supervision is direct oversight of individual. Tao yung pinag-uusapan. Tao. No? Tao yung pinag-uusapan dito. Tinuturuan ni manager yung tao niya. Supervision na po yung tawag dyan. Nag-oversight siya sa employee and teams. No? Tao to tao. Iron sharpens iron. No? Yan po yung meaning ng supervision. Ang organization naman, it's more about structure. Sino yung nakapunta ng maraming event? No? Pag social worker, talaga yung suki yan ng mga event. Di ba? Pag ang ganda ng event, next question comes, sinong nag-organize? Sinong nag-set up sa structure, sa plano? No? I'm not talking about plano na ginagawa ng mga administration level. Sinong naggawa ng framework of a group of people working towards the common goal? Sino yung organize? Kung administration, of course, nagpaplano sila, itong organizing, no? Lahat na po. Kumbaga, paano niya pinaplano yung mga taong to na ma-attain yung goal? Yung supervision lang, tao to tao lang. In-encourage, tinuturuan niya yung tao, ganun yung about sa supervision. Ang management naman, paano ma-implement? Di ba yung manager, utos-utos lang yan eh. Ganun, 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 ganun. Nagmamanager siya. Ang organization, nasa side din sila ng yung tao, paano example, meron silang framework. Di ba yun yung mga ginagawa ng mga organizer, may framework, no? And structure sa entire, paano ba magawa lahat. Sa balik salita, parang yung mga kuan ba? Parang yung mga, example, nagbi-build ng bahay. Nagbi-build ng bahay. No? So, of course, implementation na tayo na area. Yung ginagawa ng kuan dyan, ang organizing, no? Meron siyang framework. Paano ba to gawin tong kuan na to? Um, dito sa side na to, itong, no to? Side na to ng bahay. No? And then, paano siya gumagawa ng framework and structure? I hope that's clear. Kasi na naman to, inisa ko lang. So, dito naman tayo sa principles of administration. Principles of administration. So, of course, no, kasali pa rin dito ang principle. Hindi ito mawala-wala eh. Sa board exam, especially in the area of, ano nga to? Foundations. Sa foundations, yung mga cases, dapat alam mo to. No? Social justice, keyword, fairness and equality. Human rights, dignity and rights. Client empowerment to take control. Sorry, ang keyword pala ng empowerment, enabling. Enabling clients to take control. No? And then accountability, transparency, and effectiveness. Dapat alam niyo yan on mind. Ate, as a person, as tao, alam mo na yan kung what's the definition of this universal principle. Universal principle po to ha. Hindi yung principles ng social work, to be exact, to be specific. And ethical practice, code ethics. Pag ethical practice, code ethics talaga yung keyword. Example, kung tatanungin kayo, paano ba natin matawag dito, matuturo or ma-implement yung ethics or ethical practice social work. Code of ethics. Principle of community and client needs. May mga iba't ibang klaseng needs. Ano yung needs ni Maslow? Lalabas yun sa HBSA. Lalo na ngayon, ang mga programa ng kuan, different agency ay dole out.
And dole out, magbibigay ka lang sometimes ng assistance, no? Needs. Principle of agency purpose, social goal of the agency must be clear and stated. In our time, lumabas talaga yung mission ng DSWD. Memorize niyo yan. Hindi ko na memorize eh. Basta more about pag mission kay to, blah, blah, blah. Ganon. And then pag vision naman, an agency, A yung start or an. Ito yung trip ko. Theories of administration. Sorry, excuse me. Importante to. Lalabas talaga to. For sure. No? So, ano yung mga theory? Take note po, hindi po kasi ibig sabihin na pag nag-work na kayo sa mga agency, professional na kayo, ay parang absent or kinalimutan nyo na lahat ng scientific theories, meaning paano ba magpatakbo ng organization. Mali po. Take note po, we cannot get away with bureaucracy. And ang ginagamit po na prinsipyo ng bureaucracy by Max Weber nga yan ay teorya po. Experience na ba yan na nasa agency na kayo, nasa field na kayo, pero pag nagsiseminar kayo, sobrang academic yung pinag-usapan. Have you, have you experienced that? Na nasa agency na kayo, pero pag nagsiseminar kayo, ay academic pa yung pinag-usapan. Kasi scientific po to lahat. Kahit pa magtrabaho na kayo, you still can't get away with it. Ngayon po yung pinapatakbo. It's how the government run the agency. So, hindi mo natin ito makakalimutan. So, first talaga na hindi mawala-wala, no? Pati nga mawala-wala, yung pagkabisaya ko, tumaandar pa rin. Ecological Systems Theory by Yuri Bronfenbrenner. How does it relates to administration, no? So, which it examines how individuals are influenced by various. So, kung yung tanong ay, paano ba nakaka-influensya yung different na sistema? Ano yung theory dito? Ang cases na ganito ay ganito. Para siya laruin ng case. May individual. Nakita niyo, di ba? Ito yung mouse ko. Yung center na pink. My goodness. Teka lang. Happen. Itong center, hindi ko makagamit yung pen. Ito yung pen. Yun nga lang. So ito, paano siya laruin? Paano siya bigyan ng case itong ecological system theory? May individual. Meron ko nabasang case, ang taas eh. Paper case. Merong bata. Itong bata to na-engage siya sa isang krimen kasi daw nalulong siya. Nahawa siya ng mga peers niya. Anong theory yan? Sa deviance, ang theory dyan ay differential association. Nahawa ka ng peers mo sa kanilang deviant behavior. And then, napunta yung bata sa ano nga to? Yung example, mga bahay pag-asa, ganun. O isang facility. Sa CL case, yes. And then, kasi daw, in-explain nun sa case na yung tatay niya, ganito, ganito, ganito. Tapos yung bata, na-influensya na naman siya doon sa facility ng ganito, ganito, ganyan, nakalaya siya. Parang bibigyan kayo ng case na sobrang gulo, sobrang complex. Parang ang daming engagement ng tao sa different na mga ano nga yan? Functional structure. No? Sa society, na-engage sa church, sa mga peers, sa pamilya niya, ito yung nangyari. It's more likely, yan po yung mukha ng systems theory. Kasi tatanungin kayo o ganon, example, no? Tatanungin kayo ano yung pinaka-fit na
theory dito sa case ng isang ng taong to. Kung yung case, it's all about, ang dami niyang sistema, ang dami niyang structures, na structural functionalism, ang dami niyang structure sa society na na-engage siya, kaya naging CICL siya. Parang ganun yung case. No? Kasi nga po, itong theory kasi na ecological systems theory are influenced by various environmental system at different levels. For example, dito, ang bata engage siya sa microsystem level, micro level. Ang individual engage siya sa work, sa friends niya, pamilya niya, of course. And then, in neighbors niya, neighbors. And then, may system naman, paano yan example, yung bata, paano ba engage kung micro level, yung bata engage sa family, engage sa school, engage sa work. Sa macro level naman, meso, paano naman nag-engage yung work mo sa school mo, yung family mo sa work mo, yung neighbors mo sa friends mo. Yung individual micro level, ikaw lang yung engage sa kanila, na structures na yan. No? And then, outside sa sistema mo. And then, macro naman, social norms, culture, no? Politics, economic system, na naapektuhan tayo as a whole. Policy belongs to macro system, especially in the administration. No? So, core implications nito sa profession natin, no? Systems theory encourages social work to view clients within the context of their interconnectedness sa pamilya nila. Kaya nga, yung binigay ko nga example na case, this means considering the interplay of various factors that influence well-being. O, di ba? Kung yung CICL case na yon, kung tatanungin kayo, ano bang exact na theory na fit dito na ma-explain kung paano ba mag-interplay yung factors na to sa paano ba naka-apekto to sa bata? More likely po, system theory po yung pinakuan dyan. Explanation. But better be careful, baka may mga specific na theory. Example, a sociological theory in deviance is differential association, that's a deviant theory. Deviance theory, paano daw nakaka-apekto yung mga peers mo? Parang kuan ba, bad company corrupts good character sa sarili mo. Okay? So, holistic understanding, and then interconnectedness naman, emphasize that changes in one part of the system can affect other parts. Example, part kasi ng macro system ay yung politics, economics, at saka culture. Malaking aspect yan. Example, bibigyan ka ng case. Social worker ka daw, tapos, mag-engage, gusto mong pumasok sa isang community, ito yung gagawin mo, pero parang nabarahan ka. Parang binago mo yung approach mo kasi mas nakalagay sa system, sa kuan talaga topic. Kasi sabi doon, pwede kang maka-apekto. Pwedeng magka-rumble yung approach na gagawin mo sa kanilang culture. And ayaw mong maapektuhan yung culture nila sa approach mo. So nagpa-apekto ka na lang sa culture nila. Pasok yan sa kuan po, sa system theory. Sabi nga dito, actually, ito nga yung keyword talaga ng system theory. One part of a system can affect the other parts. Di ba yan yung tinitignan natin? Kung meaning lang yung tinatanong, bantay din, hindi natin ma-answeran yan, ha? Ayan yung kuan, one of the keywords na sinasabi natin. For example, a change in a family's sabi ko nga, economic situation can impact their emotional well-being. O, di ba? Example, at bibigyan kayo ng case, nagbulakbol yung bata. Kasi nawalan pala ng trabaho yung tatay niya. So, naka-apekto yung economic situation nila sa kaniyang pag-aaral na nandun banda sa micro level yung pag-aaral niya. No? Ecological perspective. Systems theory aligns with ecological perspective which organize that individuals are influenced by the environment. Alam natin yan. Environment talaga. Person environment tayo eh. Kaya talaga, posible talaga lalabas na ulit-ulit yung system theory na yan. Focus of interaction, it directs attention to the patterns of interaction within the system rather than solely focusing on the individual. No, patterns.
Example, this helps social workers identify dysfunctional patterns and develop intervention that promotes change. No? So, paano mo ba gagamitin yung systems theory? What if ganyan yung tanong? Paano mo gagamitin yung systems theory para makatulong? Example, ito yung case ng bata, yung balik tayo sa CICL case. Paano mo yan gagamitin yung knowledge mo sa systems theory para makakuan ka ng change? Simple. Since in the systems theory, alam mo na yung pattern kasi alam mo yung mga involved na structure. Ito sa macro level to niya, ito sa school to niya, ganito. Simple lang. You identify dysfunctional patterns and develop intervention that promotes positive change. No? Or it directs you to attention to the patterns of interaction. Kasi it's more interaction lang naman yung systems theory. But this interaction affects the behavior of the person. I hope nagkakaintindihan tayo kasi baka masakit na yung ulo nyo dyan. Nasa kuan pa tayo. 40 slides out of 150 slides. Actually, 149 lang. And then, how about, paano i-apply yung theory na systems theory sa different levels? Kung social work ka, micro level, working with individuals and families. Kung social worker ka naman, sa meso level, working with groups and organization. And macro level, policy change. Actually, yan talaga yung keyword. Kung social worker ka daw, paano mo i-apply yung knowledge mo sa systems theory sa macro level? Ano yung gagawin mo? Policy talaga yung, ang keyword talaga isa dyan. Policy lang. Either policy, ang dami naman saklaw, no? Economics, culture, politics, social change. Yan yung saklaw ng systems theory na babaguhin mo kung social worker ka sa macro level. Okay? Emphasize on the context. It reinforces the importance of understanding the context in which problem occurs. No? This means considering culture, social, historical factors that shapes the person. Next theory. Organizational theory. Examines the structure and functioning of social welfare agency. Ng mga agencies na yung pinag-usapan natin kasi organization na. Includes theories of bureaucracy, leadership, and management. So, hindi ko pala nalagay yung management sa Scrabble ko. I-add ko lang. Kasi pag-usapan natin yung management. So, ano ba yung tumatakbo sa organization? And what are the, hindi kasi, the board exam is not all about chismis-chismis. Lalo na sa, ako kasi chismoso talaga akong tao. Kalalaking tao, chismoso. Magagamit mo yung pagkamarites mo sa human behavior. No? Alam na, magbasa ka lang sa human behavior. Pero sa SWPP, yan kasi tumatakbo na, yan kasi lumalabas yung administration. Hindi po pwede chismis-chismis yan. Ano talaga yung knowledge mo sa organizational theory? Yung mga bureaucracy, theory X, theory Y, theory Z, ganon. Administrative principles, Henry Payol, sila mga ganon. Max Weber. So, mauna tayo po sa Weber. Weber is the father of bureaucratic theory. Bureaucracy is a highly structured, naka-structure talaga yan, may sistema. Formalized, formal, and impersonal, no? Walang personalan. Walang kaibigan, trabaho lang. With a clear hierarchical chain of command and rules-based decision making. Alam mo talaga kung sino yung head, sino yung hindi. Key points about the Weber's bureaucratic. Weber believed that bureaucracy was most rational. Yung sabi niya, and efficient, the way to organize large organization. Ano yung mga key features niya? Hierarchical. Pag sinabi natin hierarchical, may hierarchy. Rank. Hierarchical structure, division of labor. Specialization. Ang division of labor, nabahin, na-divide. Na-divide na yung trabaho. So, yung trabaho nyo dito, sa planning kayo, sa organizing kayo, blah, blah, blah. Ang specialization naman, it sounds like division of labor. Medyo nagkakatalo kasi yung dalawang definition na yun eh. Pero yung specialization, dyan kayo nalagay kasi yan yung expertise nyo. Yan yung keyword, expertise. Actually, the other word for specialization is expertise. Merit-based. Ano yung merit-based?
qualified ka, yan yung credential mo, dyan ka. In personal relationship, walang kaibigan, walang kamag-anak, magkaibigan tayo, trabahuin natin to. Impact on social welfare agencies. So waiver is often applied to analyze the structure and operation of social, evaluating their efficiency and accountability. Actually, ang keyword nga dito, paano daw i-apply yung, example, kung yung lens natin ay bureaucracy theory, paano daw siya i-apply para maging maganda yung takbo ng agency? Ano yung keyword? Efficiency, productivity, production, and accountability. Yan talaga. Rigid rules, ito mga in-underlinean ko, mga key features. So, dapat, nakadivide yung trabaho. Dapat, kung sino yung mapunta dyan na trabaho, meron siya specialization dyan. Dapat, merit-based. Yan yung position mo kasi deserve mo yan kasi yan yung credentials mo. Meron tayong right structure dyan. Sinong head, sinong boss, sinong hindi. Klaro ba? Dapat may tubig kayo dyan. Kasi malapit ko na itong maubos. Social policy theories naman tayo. The social policy theories explore the factors that influence the development and implementation of social policy. It includes theories of welfare state, development, and policy analysis. So, more of that na lang. No? Social policy theories. So, ito na yon, no? Ito na yung mga theory na social policy related. Social policy theory is a collection of ideas, assumption that guides how societies address human needs and respond to challenges. No? Itong mga theory na to, paano ba to yung, ano ba yung nangyayari sa society and how, of course may nangyayari kasi may need, may demand. Dapat supplyan yan ng response. These theories can help explain how policies are created and implemented. Dito tayo sa functionalism theory, no? Social policy is a way to maintain social solidarity to keep functioning. No? So dapat daw sa functionalism ni Emil Durkheim na magkameron ng social solidarity, walang away-away para mag-function yung society. Isa din sa explanation ng structural functionalism ay paano natin social solidarity yung every structure ng society, church, industry, ganito, schools, para magkameron ng solidarity. Anong gagawin natin? Anong policy? So yan po yung ibig sabihin ng functionalism. Kasi dapat silang magkameron ng social solidarity kasi lahat yan may function. System theory, alam mo na to, no? That there are a lot of variety of factors na makaka-influence sa tao, environment or economic aspect. And social politics naman by Thomas Hobbes, Karl Marx, and Max Weber. Interpersonal societal environment is shaped by socio-economic and social political differences. Next dito. Dito naman, lumabas to during our time. Kumbaga, simple lang, no? No daw? Hindi po, sa akin po okay na po. Baka signal lang po. Kasi dalawa account yung pinasok ko, yung sa cellphone ko at laptop ko. Kung okay sa cellphone ko, baka sa net mo po yan, ma'am. By the way, let's hope, no, na okay. I really assume na okay siya kasi recorded naman to. Makaka-round to viewing kayo nito anytime. So kumbaga, itong category, saan ba nakabilong yung mga theories ng organization? Are they belong on classical theories? Or they belong ba sa humanistic theories? Or sa modern critical theories? Una tayo sa classical theories. Simply say like this. Ako kasi mahilig ako sa gitara.
Nakita yung guitar ko dito. Yung classical kasi na word talaga, ginagamit yan sa mga sinauna. Classic, di ba? Classic music talks about mga sauna, mga karaan. Bisaya, no? Bisaya nga Tagalog dyan. Sinauna na lang. Mga luma. Oh, classical theories talk about mga dating theories, but still stands today. So, bureaucratic theories po, belong po yan sa classical theory. Standardized procedure, may hierarchical structure. Kang Max Weber po yan. Okay? Belong po sa classical theory, yung Max Weber. Bureaucratic theory. No? Na meron tayong mga different aspects, division of labor, formal selection, impersonal, rigid rules. And, pati na rin po kang Frederick Taylor. Ano po yung sa kanya? Scientific management. Ito yung sa kanya. Science, not rule of thumb. Ano yung rule of thumb? Kung magbutuhan tayo, magdemokrasi tayo. Sinong buboto? Okay, madami tayong bumoto. Ito, sabi ni Frederick Taylor, tumigil kayo. Hindi ganyan mag-work yung agency. Scientific based tayo. O, ganon. No, hindi ganon yung, hindi botohan, hindi rule of thumb, or may magsasabi na, ito yung gusto ko, blah, blah, blah. Sabi ni Frederick Taylor, no. Scientific tayo, standard. No, ganon dapat. No? Sabi ni Frederick Taylor. Klaro ba? No, so ganun dapat yung sabi ni Frederick Taylor. Scientifically trained employees ensure that efficient ways of working. So everything is scientific. Huwag tayong gumawa ng action na hindi based sa science. Grabe, no? Pero yung scientific naman na inistudian nila about scientific management. How to manage organization in a scientific way. Ganon. No? Sobrang rigid. And then, administrative theory na naman by Fayol. Memorize nyo yan, sino yung proponent? So, the agency's leadership must be emphasized. So, ito na yung tinatawag na planning, organizing, coordinating, and controlling. Activities to achieve the goals, this can provide structure. So, ito yung kanyang administrative theory. No? Henry Fayol. Ito yung proponent, no? Sino ba yung nag-propose na itong planning, organization, and coordinating, controlling? Si Henry Fayol po yung nakauna niyan. No, na yung agency leadership daw, dapat ang ma-emphasize daw, plano, pag-organize, coordinate, POCC. Paglalabas yan, palibhasa si Fayol yan. Para daw ma-achieve yung goal ng agency. Yes. No? 14 principles po yan. Ito na po yan. Yes, sir. Tama ka, sir. Ganyan yung mga gusto ko. Yung mga nagpa-participate. Diba? Ito yun, no? He has 14 principles. So, ito po yung 14 principles by Henry Fayol. Division of labor. Hinahati yung trabaho, authority and responsibility. May authority and responsibility, discipline. Unity of command. Dapat yung kuanyo, yung utos, nagkakaisa kayo sa utos. In direction, yung direction nyo isa lang. Subordination of individual interest to general interest. Hindi pwede ikaw lang yung may self-interest. Bawal yan. Pangkalahatan tayo. We are serving our general interest. And pasweldo sa mga tao. No? And centralization and decentralization. Ano yung kaibahan ng centralization at decentralization? Centralization, centralize lahat. Sa taas, nagsisimula lahat, papunta sa baba. Ang decentralization, binuwag yan, binigyan ng right yung iba na to decide on their own. Scalar chain, no? And then, meron talaga nakascale na mga positioning. Order, equity, the rest are spirit de corps. Ito yung camaraderie na nagkakaisa kayo sa kuan. Maganda yung atmosphere sa agency. So, iyan yung 14 principles ni Fayol. Classical approach, ano yung keyword ng classical approach? Efficient. Ito yung mga keyword, ha. Sabi dito,
classical approach ay traditional approach dati. Ano yung pinaka ini-emphasize? Efficiency. Dapat efficient. Dapat may ma-produce tayo sa labor natin. Productivity. Scientific. Parang sobrang rigid, no? And then, follow procedures. Hindi pwede. No? Hindi pwedeng kuan. Lamya-lamya. Maximize productivity. Dapat marami tayong agi ba? Or production. Pero nagkameron siya ng problema. Dumating yung humanistic theory. Ano ba yung humanistic theory natin? So dito kasi, dati kasi sa traditional approach, ang agency daw, it's more about, dapat matapos yung trabaho, madami tayong ma-produce, manufacture, ganon, efficiently, effectively, scientific, sobrang rigid. Parang naging robot yung employee sa organization. Kaya pumasok yung humanistic theory. So nauna po si Elton Mayo. Si Elton Mayo po, nag-conduct po siya ng social experiment. Ano yung importansya ng social factor sa working condition? No? Studies were initially designed to investigate the effects of physical working condition. Lighting. So, nagkamiron si Elton Mayo na experiment. Ano yung tinatawag na Hawthorne experiment. So, yung experiment niya sana, ano yung connection daw ng productivity sa ventilation, sa room nyo. Example, kung magkuhan ka, research ka, ganyan yung kanya experiment. May effect ba na pag maganda yung facility, productive ba yung kuan? Pag may aircon compared sa mainit, may effect ba yan sa productivity? Anecdotally, mayroon talaga. So yan yung mga physical conditions sa workplace. Inistudihan niya ni Elton Mayo. Pero iba yung naging result. Ang ganda yung result eh. They concluded that, so ganito yun, no? Hinatin niya. Meron siya experiment, Hawthorne experiment na ginawa. No, so, ina-alter niya yung, so hinati sa dalawa kasi experimental yung research design. So, hinati yung dalawang grupo sa and then, Mayo altered working condition across both teams. So, yung ibang grupo, in-expose niya sa light, siguro mainit yung ibang room, ibang facility, hindi maganda yung ventilation, pangit yung workplace, ganon physical factors. No, hitting the working hours, no? Or pinapapa-overtime niya yung iba kasi may trabaho. So Mayo predicted motivation levels and productivity of employees to decrease working conditions become worse. Ito yung sabi niya, kung ganyan yung facility, kung physical factors, papangit yung kanilang productivity or performance. Pero iba yung nangyari. Meron siyang another variable na nakita. Kumbaga, paano daw nag-survive? Paano kinaya? Kasi yan yung tinatawag na humanistic approach kung paano siya makonect sa humanitarian aspect. Makikita yung factor ng social factor. Yung social factor, it's not physical factors. Example, positive relationship. Kung maganda lang yung relationship ng manager sa kanya employee, nagpa-participate, yung participant, parang good job, parang kang kinukumusta, marami kang kaibigan, close mo yung employee. Di ba sa classical factor, dun sa organizational theory, bureaucracy, sobrang rigid, trabaho lang dapat. Yung importante para mag-succeed yung ating organization, trabahuin natin, ganon. Nagka-rigid eh. Ang daming nagre-resign. Meron palang human side of enterprise. Yan yung nakita na social factor. Example, ikaw, sino yung nagtatrabaho na dito? Diba? Kahit maliit yung sweldo, iba yung impact pag nagko-close, nagkakaintindihan kayo ng kuan mo, ng katrabaho mo. Yan yung nakita ni. And alam mo ba, itong research ni Mayo, no, Elton Mayo, isa to sa nag-influensya, paano ba ma-develop yung HR department ngayon, HRDO. Di ba? Sabi yung research niya, tagos hanggang buto. And, so, gets ba yung kay Elton Mayo? And of course, kay Abraham Maslow. Hindi siya mawala-wala sa organizational theory po. Si Abraham Maslow.
Humanistic po yung, humanistic itong sa kanya din po. Ano yung emphasize ni Abraham Maslow? Na tayo, kung employee man tayo, pag hindi nabigay yung need natin, magre-resign talaga tayo. No, di ba? Kung yung trabaho mo, ang liit ng sweldo, hindi ka makakain, hindi ka masustinar yung kuan mo, physiological needs, lalong hindi ka makakaipon, magre-resign ka, hindi ka magkakamero, hindi ka magkakamero ng love life. Self-esteem. Wala kang kuan sa sarili mo. Hindi ka mas-self-actualize. Kasi yung sweldo maliit, wala kang gana, mag-resign ka lang. So, sabi ni Maslow, sa mga employee, sa mga kuan dyan, dapat na-sustain ng company yung need ng client, ng employee. No? So, established research na po itong ka-Maslow. Mag-resign ka na kung hindi kuan. Meron akong kakilala, sir. Kasi kuan siya, nagtatrabaho siya sa Gaisano yata. Nag-resign talaga siya. Sabi niya, sir, kung papasa ako sa board exam, sir, insure ko sa disability. Wow, grabe fighting spirit ni ma'am. Ako, depende yan sa'yo, ma'am, kung ano yung ano, decision mo. No? And then, meron na naman din si Mary Foley. No? So, dapat daw, si Mary Foley po, isa po siya social worker, ha? And political activist. Pioneer po siya ng organizational theory. Foley rejects the traditional hierarchical command control approach of management. She advocates for collaboration, integration, and shared power. So, ano yung keyword niya? Power with, power over. Power with, shared yung power. Yung jeans ba, hindi na feel sa'yo na subordinate lang. Kasi power with eh. Kung power over, parang napapamukha talaga sa'yo na under lang kita. Magtahimik ka dyan. Parang medyo ganun. No? So, ganyan na aspect. Isa din dyan, si Foley is considered the mother of modern management. Kasi babae siya eh. Mother of modern management. Tindihin nyo yan ha. And then of course naman si Theory X and Theory Y. Actually, meron ngang Theory Z eh. I think ang William Auchi o ganon. It's a Japanese American. So ano yung Theory X and Theory Y by McGregor? Sabi dito, dalawa lang ng klase yung employee sa isang agency. No? Ang Theory X na employee ay employees are inherently lazy. Tamad daw yung tao, so kailangan siya i-control. Tamad ka ba? Baka kasi kinokontrol ka kasi tamad. Theory Y, employees are motivated and capable of self-direction approach. So, ano yung Theory Y? May tiwala sa iyo yung head mo, kaya pinapabayaan ka lang niyang mag-desisyon kasi may tiwala siya. So, ganun, no? So, ang Theory X sa management ay control, results-driven. Demotivated na yung client, tamad, kaya demotivated, kailangan kontrolin. And sa kung naman, Theory Y, empowered yung client. So, human relations, no, approach in management talks about motivation, communication, and teamwork. Ayan yung idea natin dyan. Okay? So, dito naman tayo sa modern and critical theories. Modern and critical theories. First, hindi pa rin mawala yung, modern pa rin yan. Kasi, lahat tayo may sistema din sinusunod. Hindi yan talaga mawala-wala. May kanta dyan, bakit di mawala? Ganon. Manta pa ako eh. Di ka mawala sa isipan ko. Bakit di mawala sa isipan ko? Ganon. Sana all hindi mawala sa isipan. And I really hope that hindi mawala sa isipan natin yung pinag-aralan natin. Hmm. Teka muna, I'll have my CR break saglit.
We're back. So, dyan pa rin yung ecological systems theory natin. Na-explain ko na to kanina, ano to ha? And then next is contingency theory. Lumabas to. Ano daw yung theory, or ano daw yung na theory sa agency na dapat may plan B tayo. Kasi hindi tayo sure na yung kuan natin, yung plano ay sumaksid. So, meron tayong dapat contingency theory or other plan. Ang tawag po dyan ay contingency theory. Diba? Meron yung parang contingency, parang insurance. No? So, si Pride, one of the famous proponent po niyan ay si contingency theory by Fred Fiedler. No, kung tatanungin ka, ano da ibig sabihin nung planning sa agency na walang the best na plano? Walang pinaka-the best. So, kung walang pinaka-the best na plano, ibig sabihin, dapat marami kayong plano or plan B. So, kung tatanungin kayo, sa agency, anong ibig sabihin nun na walang perfect na plan? So, kung walang perfect na plan, hindi pwede isang choice lang. Dapat meron kayong contingency. O, ganyan po yung sagot. Contingency po yung sagot. So, another proponent, no? Contingency. Alam niyo na to. Paano ko lang yung mga proponent. Oh, so meron tayong palaro dito. Palarong pambansa. Para naman galaw-galaw tayo dyan. Okay? Sige. Ready na kayo? So, may ipa-flash ako sa screen, then mag-type kayo kung sino yung mga, kung ano yan, proponent dyan. Okay? I-ready nyo na yung ating mga keyboard warriors. Shout out natin. Ano yung lamig, sir? Boses ko ba yung lamig? Ma'am Melen Abo-Abo, mga report. Lamig, sir. Malamig pala yung boses ko. Na-flatter naman ako niyan. Kakanta ako dito. Oh my goodness, ma'am. Hirap paniwalaan. Kumanta ka kasi kanina. Okay. Wow, malamig pa. Magkukuha na pala ako ng banda. Pag magkuha na ako ng banda, gagawa ko ng banda, manood kayo ha. Bagyo na po. Ano? Bumagyo daw eh. Sabi ni Ma'am Kuan. Grabe naman si Ma'am Jessamy Reyes. So, meron tayong kuan dito, mga pictures ng ating mga leaders. Nagkataon kasi na itong pag-lecture ko na ganito ay Women's Month. Mua daw by Ma'am Claire. Ano ibig sabihin ng mua? So, nagkataon kasi ng paggawa ko ng PowerPoint nito ay Women's Month. So, meron akong ganito. So, i-guess natin yung mga people dito. O, sino to? Yes. Mhm. Hmm. Bilis ah. Pinakaunang nakatamang sagot, kompleto ay kang Ma'am Melen Refolio. Ma'am Melen. Kami si Ma'am Melen. Keyboard warrior ka ba, Ma'am? Shout out to you, Ma'am Melen. Si Senator Miriam, late Senator. No? Galing nito. Next naman ay sino to? Sorry, nagkataon to sa Women's Month ha. Kaya mga notable na tao yung Actually, ang pinaka nakauna ay si Ma'am Jessamy Reyes. Cory, pero Cory lang, mas better pa rin yung complete answer. Si Ma'am Arimaw Ayla, Ma'am Ayla, shout out. Kompleto talaga, no? Corazon Aquino. May si Corazon si Aquino pala. Kuangko. Kuangko ba yan? Oh, okay. Mother ng demokrasya. Next, sino to? Low. Who's this? Ba't walang nag-type? May nag-type pala.
Okay. Oo. Yung nakauna ay si Ma'am Jessie May kasi hindi kumpleto. Si Ma'am Ayla talaga. Oh. Take na, I'm not promoting any political party dito ha. Kuan lang. Women's Month kasi to, so ginawa ko tong laro sa review ko. Para naman magka-break yung kuan natin. Kulang-kulang po kasi ako. Shout out Ma'am Christine Sardoma. Ano yung UDM, ma'am? Ano naman to? Sino to? Hala ka. Ah, sorry. O, sino to? Hindi ko na kinalahati kasi baka mahirap to. Any academic guess? Shout out sa mga taga University of the Manila. Yes, ma'am. University de Manila. Okay, kung nandito man kayo, thank you. Melchora Aquino. Hmm. Wala. Parang may naka-guess. Yes po, si Kuan po to Maria Calao Katigbak. Tamang-tama po, no? Sir Ronald Marcelino. Hindi po to si Tilmali. Lagot kayo. Lagot tayo dito kay Ma'am Tilmali. Nagbabasa ka ba kayo? Lola ko po yan eh. Ma'am Angeline ka na ha. Sana all. Ah, yes, nito. Ito, sino ba to? Ito talaga. Ito yung sabi ko. Hmm, Ma'am Telma Lee. Ang tamang nakasagot po ay si Giselle May Contreras. Hi ma'am, shout out. And the rest po, mga sa amin na to. Ito, sino to? Sister. Si tita. Sana all, tita. Yes, nakatama na po. May nakatama na po, Sir A.G. Sugkang. Sukgang. Yes, sir. Tama po, sir. Si Maria Teresa. Sister Maria Teresa. Mother Teresa yung, sorry, si Mother Teresa. Maria Teresa. Sorry, sorry. Then ito, have you been there and praying? Huh? Mama Mary. Tama, no? Hmm. MMA Mary. Parang MMA fighter ah. Ma'am Clarissa Ngayaan. Tama po. Anyway, talk naman. So, thank you everyone, no? Let's give claps to ourselves for participating. Salamat sa lahat ng shout out. So, ilang oras na tayo? 1 hour and 30 minutes na tayo. Tayo tapos. Kasi malapit tayo baka medyo mga two-thirds na tayo. Mga 75%. Theories of social justice. So, ito na yung mga proponent, no? Theories of social justice, no? Social justice means, so sabi ni John Rawls, argues that institution, hindi na to masyadong lumalabas masyado. Sa kuan lang to namin, sa major namin. So, pero sabi naman ni John Rawls, ang kanyang paniniwala ay institutions influence behavior. No? Social goods should be distributed fairly. Di ba may mga ganyan, di ba? Pag nasa agency ka na ay, hindi naman sana no, na naapektuhan yung behavior natin ay sa ating mga pagbibigay ng mga payout or dole out. Na i-prioritize lang natin yung barangay na yan kasi participative, active. Yung doon sa kabila, hindi po ganon. Kaya social worker tayo kasi i-organize din sila. Then recognition theory focuses on validating students or promoting sense of belonging, and so on. And social contract theory, Thomas Hobbes, John Locke, based on the idea that people were born into the state of nature and sought to escape the experience social order, the social contract.
na yung tao na sinilang sa society natin, nagtatamasa talaga siya na magkameron ng social order and kailangan ng social contract mo. Ito yung sabi ng government, ng society, and ikaw naman as citizen, how are you going to make a social contract para magkaisa tayo? Okay? And then we move on to the issues on administration. Baka lumabas to sa atin, no? So first issue is funding and resource allocation. So the issue of budgeting, lalo na ngayon ay grabe na, no? Sino bang may asawang contractor dito? Pa-shout out naman dyan, no? Pag pumasa ka, baka nabigyan mo si Sir James ng um, house in lot joke. Pero feeling ko, meron talaga dito eh. Nagkukuhan lang, baka i-PM na ako. Baka pag i-PM mo, sabi-sabihin sa akin, sir, saan akin yung Gcash mo, sir? Pumasa na ako, sir. Bibigay ko talaga. No, bibigay ko talaga. Kidding aside. So, ito yung budgeting, no? More about allocation of budget, no? So, I'm more about one of this. PhilHealth. Kumusta naman yung PhilHealth natin dyan? No? So, analysis dito, no? Analysis dito. The top 3 proposed budget natin 2024, especially 2025 na nga. Ito pa rin eh. The Department of Education, no, including DepEd, SHED, SUCs, TESDA, and DPWH number 2, and PhilHealth or Department of Health, including PhilHealth. Kung sino pa yung mga pinaka malaking koan, pina-prioritize na budget, siya pa yung nangurakot. Binigyan na ng maraming pera, no? Or maybe, sir, dyan talaga yung magkakamiron yung kurakot kasi dyan yung pera eh. No? And in course, delivery of services, no? How services is being delivered. If the issue in the board exam lumabas na, in administration, ano yung problema na nabigyan yung mga hindi deserving, yung mga mayayaman, compared sa mga mahirap? The issue in there is, in administration, is service delivery. No? There are issues of fragmentation, hinhati, pinuputol, pinafragment yung services, hindi binibigay ng tama, and dinuduplicate. Kahit nabigyan na, bawal. And meron tayong law dito, no, regarding delivery of services. Meron tayong anti-red tape of 2007, no? Alam niyo na yan, no? Anti-red tape, no break, mga ganon. Di mo talaga ng kuhan yan eh. No fixer, Republic Act 9485 of 2007. And then briefer on RA 11032, an act promoting of the ease of delivery of services. Okay? And then policy implementation, of course, the gap between goals and actual outcomes. So, ano yung tanungin ka? Ano yung gap between policy goals, yung goal ng polisiya na to, and ano yung nangyari or outcome? The way it is being implemented. Baka matapos tayo 9:30. Okay? Malapit na tayo. And then, meron din tayo dito. Ito lumabas to during 2023 board exam. Bayanihan Hilas 1. An act declaring the existence of national emergency from COVID disease situation and a national policy in connection with herewith authorizing the President of the Philippines for limited period subject to exercise powers necessary to proper carry out declared national policy. So, ganun po yan. Meron po allocating agad ng budget dito. Bayanihan Hilas 1. Lumabas po to 2023. And so on. And then social inequality, addressing systemic inequalities, advocating for social justice. So 9 to 6 to may mga batas na dito, di ba? I hope nabasa niyo na to yung mga batas na to. Meron akong blog post nito, yung green yung thumbnail. In-explain ko yung mga laws na importante sa social work.
And I hope kung subscriber ba kayo ni Sir James lahat? Sana naman, please. I hope. 9262, Bausi, 6725, anti-rape law, lumabas po to lahat during our time. And I hope nabasa yun na to lahat. Technological impacts, no? Ano yung program ng gobyerno in terms of kuan? Yung pagkakameron ng national ID. Ito pala. Oh, national ID natin, Data Privacy Act, RA 10173, and so on. So Data Privacy Act, di ba? Hindi i-divulge yung information so long as walang approval sa'yo. Types of social administration in the government and non-government agencies. Mayroon pa pala, types of administration. Case management. So pag sinasabi nating direct service delivery, direktang binibigay yung services, case management po yan. Individual support yung ginagawa dyan. Counseling therapy, nag-provide ka ng counseling. Community outreach, no? Yan yung pinibigay. Direct care and program implementation. Ayan po yung direct service delivery. Sa planning naman na level, ano yung ginagawa dyan? Policy analysis, strat plan, no? Sino yung mga na-issue lagi sa strat plan? Na nag-strat plan yung agency, pumunta ng Boracay, sana all, no? Needs analysis, program development, advocacy, alam niyo naman yan lahat. May mga ganyan agency po kasi dapat talaga ubusin yung budget. So nilalagyan yan ng seminar on ganito, strat plan, pero hindi totoo talaga doon ang bongga-bongga. No? Hindi ako magsasabi ng agency, baka tititi tayo. Lo, ano yung sabi dito? Sabi ni Sir Ronald, pagpapasa ako ni Cindy pa, Sir, tour kita dito sa Boracay. Lo, ano yan, sir? Kano yan, sir? Ano yung sabihin yan? Lo, kinilig ako eh. Kinikilig ako. First time kong kinilig ng ganito. Ano yan? Kung ba yan, sir? All expense? Joke lang. Sana naman, no? All expense ba yan? All expense given? Kung all expense yan, talagang magla-live ako ulit bukas. Ay, joke lang. Wala akong boses class. Hindi pa ako nakapunta ng Boracay eh. Surigao pa lang yung napuntahan ko. Grabe yung reaction ni sir. Grabe talaga. Ambagan tayo guys, wow. No need na. Gusto ko lang pumasa kayo. But if it's on your heart, anyway. So resource management, saan yun na area? It's more about resources. Take note po ha. Isa about financial management. May lumabas kayo sa board exam eh. The following are the resources that we work with. Except, may choices din na none of the above. Tapos meron doon human resource or human capital. Alam nyo ba na yung tao sa social work, yung mga tao, tauhan, or yung mga engaged na tao, isa po yun sa pinaka-importante po na resources. Kaya nga, meron tayo human resource eh. I hope na hindi lang po data, hindi lang po budget or finance yung ating resources, pati po yung tao, please. Wag po natin yung kalimutan yan, okay? And then in the monitoring aspect, quality assurance, data collection, reporting, program evaluation. No? Community engagement collaboration naman. You know how what it is. Partnership, organizing, public awareness campaign, and volunteer. Ano yung kaibahan ng iba't ibang to? Pag sinasabi nating partnership development, you are building a relationship with different agency. Pag community organizing naman, mobilizing. Nag-mobilize ka. Public awareness campaign, educating, yung pinaka-main purpose niya. Volunteer management, volunteerism, recruitment of volunteers. Meron pa pala to, no? Specific examples in government and non-government agencies.
So, government agencies including DSWD, no, mga government agencies, and NGO. NGO naman po, NGO focus on poverty alleviation, microfinance, programs and skills training. So, ang kuan pa lang, government agencies po, malaki, no? Malaking program po. Programa talaga pag nasa mga departamento. Ang kuan naman ay mga microfinance program. It's still program but microfinance. Kasi nakaasa kasi yung NGO sa mga donations, mga ganong mga aspect, no? So, yan po yung may kaibahan ng kuan. Sa book nga, nakalagay nga yung kaibahan ng NGO at NGA ng government agencies at saka NGO. Of course, malaki yung government agencies, maliit na yung NGO, pero depende yung NGO. Kasi kung yung NGO ang ibig sabihin ay UNICEF, malaki din yan. Pero, para talaga magkakatalo tayo dyan, yung funding. Saan yung funding? Diyan sila nagkakaiba kasi the funding in the government agency sa tao, tax. Ang sa kuha naman, NGO, usually talaga donations or fundraising. Okay? Excuse me. Hello? Ito naman, no? Emerging trends natin. I think this would be the last. I don't know. How gender, culture, and emerging crisis situation, such as COVID, social influence, social admin, and management function. Ano yung structures and processes? Example, sa gender talaga, um, we need gender-sensitive services are crucial. This means recognizing and addressing the specific needs of men and women. So, ano yung nalabag mo sa delivery of services? Kung ganon, gender. Dapat talaga incorporated yan. So, ano yung mga laws natin regarding safe spaces? Safe spaces, bawal bastos law, RA 1113, 11313. Ganoon na lang. And then 9262. So on, no? And then, of course, in leadership, no, we need to promote it. And then staffing, we need to have equality in our workplace regarding genders. Especially, no, Republic Act 6727, 6725. And an act, example, na discriminate mo yung gender na yan, hindi ka dito pwede kasi lalaki lang pwede dito. Na, pasok ka yan, sakla yan sa 6725. Discrimination yan. And then cultural influences naman tayo. So service delivery, culturally competent services are essential. Alam natin to, no? We should be sensitive in different cultures. So yung program design natin specific to cultural context. So sa administration, ano yung nalabag mo na hindi nag-fit yung agent, saan nagkulang yung social worker na hindi nag-fit yung, kumbaga parang pagpunta mo dun sa culture na yon, nabastos mo yung culture nila, saan ka nagkamali in terms of organizational process? Sa program design ka nagkamali. So our constitution believes, advocates for this, no? On Article 14, Constitution states that the state should foster the preservation and evolution of Filipino culture, promote national cultural heritage and artistic creation. So we need it in our governance. And then laws in the Philippines, no? In terms of this, no? Bill of Rights. Republic Act 8371 provides them with equal employment, no? Sa mga IP. Magna Carta of Women 9710 grants equal rights of women in marriage and family. So, batas na po, no? Discontinuing the use of mother tongue, no? Nangyari na ba to? Of course. An act discontinuing the use of mother tongue as medium instruction from kindergarten. Sa education po to. Aspect, kunan ko lang dito. Pwede rin siya sa culture. Tama. Emerging crisis, influence and service delivery.
Nasa sa COVID po nangyari po tong Bayanihan We Heal as One. Republic Act 11469. Approach in management administrative function naman tayo. So ito, alam mo na to, classical approach, human relations, systems approach, contingency. So skills naman of administrator, alam mo natin to, no? Communication, organizational skills, interpersonal skills, technical skills, problem solving skills, no? Okay. Kanina po, ma'am, binigay ko po yun. Good question, Ma'am Leia, Jorolan. Nabigay ko po yung principles of administration. Those are general principles po. Nabigay ko na po yan. May nakalagay po doon, social justice, accountability, may mga keywords po ako doon sa unahan ng lecture. I know kung nakahabol kayo doon. First na mga slides. May mga keywords po akong binigay sa accountability, ganun. So, gano'n, no? Sagutin natin, no? Sagot po yun, no? So, ito yung mga skills na kailangan daw ng isang administrator. Alam natin to, ano to. Sige lang. So, ito po yung kung mo. Sagot. Ano yung sabihin na, ano yung kaibahan ng efficiency at effectiveness? Nagtanong na ba kayo sa isipan niyo dyan? Ano yung kaibahan ng efficiency at effectiveness? Kung efficiency po, striving to use the resources as effective and minimize waste. No, ibig sabihin, efficient yung trabaho sa insaktong enough lang na hindi na sayang. Effective naman, pwedeng nasobraan yung kuan paggamit mo ng resources pero efektibo naman, nangyari naman yung goals mo. Ang efficiency kasi, na-attain pa rin yung goal kahit enough lang talaga. Ang word nga dyan, other nga, kuan yung explanation, kahit talaga medyo kulang. Efficient pa rin naman. Effective talaga, na-desire, efektibo talaga. So, hindi siya issue po kung may enough ba, hindi, yung issue po, hindi po, kung enough ba, pwedeng sumobra. Yan po yung kaibahan. Accountability naman po is taking responsibility for actions and decision. Ano yung kaibahan ng responsibility and accountability? Responsable ka, ginagawa mo yung trabaho na ka-assign sa'yo. Accountable ka naman is kung ano man yung mangyari sa responsibility na action na ginawa mo, alam mo na, ikaw yung mananagot dyan. Accountable ka dyan, hindi ka umiiwas. Transparency, being open and honest, you know it, di ba? Integrity, adhering to ethical. Ano yung kaibahan ng transparency at integrity? Di ba may mga ganyan, so, medyo sinasagot ko na yung mga ilan sa mga natanong, no? Integrity ka, meron ka sinusunod na code of ethics. Service naman, putting the needs of others than yours. So, scope po ng supervisory function. Pag task-oriented po, so talking about matapos yung task, di ba? So, meron yan tayong dalawa aspect. People-oriented and task-oriented na scope ng supervision na tayo, ha? So, pag planning, monitoring, providing feedback, problem solving, enforcing policies and procedure, task-oriented po yan. Sa kuha naman, people-oriented, nagmo-motivate ka, nagko-communicate ka, nagme-mentor, resolve conflict. Yan po yung kaibahan sa naka-focus yung functions. Tatanungin ka, the following are functions of advisory. Saan dito yung task-oriented lang? Alam mo na. So, dito naman po tayo sa levels of supervisory function. Pag kuan po, pag upper, meron tayong upper, middle supervisors, and frontline. So, pag upper level supervisors, ano yung scope muna? Oversee work of the middle supervisor and have significant in decision making. Yan po yung issue. Decision making. Okay? So, sa supervision, sila na po yung dito na part po ay sila po yung administration na level na. Dito naman sa middle, mid. M din po yung scope dito, management level. Supervise a group line of frontline supervisors and report. Sila po yung nagre-report sa taas, sa admin, sa taas nila, kung ano yung performances. Ano naman yung sa frontline supervisors?
directly supervise and oversee the work. Sila yung tumatrabaho. Focus nito, strategic planning, organizational development, no? Example nito mga directors, vice president, and chief operating service officers. And sa kuan naman, actually, I'm sorry, baka hindi nyo naintindihan masyado yung kuan ko. I have a headache kasi ngayon. But since I have promised you, padayon, no? Continue lang. I hope that you're getting me. Hindi mahalata na may headache ako. Ito naman talaga ako dati, kahit medyo kapos, kinakaya pa rin. So, balancing the needs of the upper and the management and the front line. So, since middle siya, paano ba yung utos ng nasa taas na marilay ko sa baba na balance lang? So, an example dito, department heads, program managers, and area supervisors. Ito sa taas talaga, mga executive talaga to. Executive. And sa frontline supervisors naman, day-to-day operation, sila talaga yung nag-hand-to-hand. Task completion, team leaders, shift supervisors, and foreman. No? So, meron pa pala, no? Roles or functions in the context of social administration and management. So, dito na tayo, no? Ano yung rules ng and function sa supervision sa atin dito? Ito yung mga functions po ng mga supervisors. So, ano yung administrative? Ano yung administrative function ng isang supervisor? Process, kasi from the word administration, administrative, processes of managing, directing, controlling, nag-organize kayo ng program. No? So, planning o post-decord, planning, organizing, nagpaplano kayo ng mga goals, nag-organize kayo, nag-staffing, pumipili kayo ng tao, binabudget niyo yung resources, nag-evaluate. Ano naman yung teaching? Iba po yung, may kaibahan po yung teaching at saka educational function. Teaching po is an act or profession of imparting knowledge or skills. No? This involves instruction, nagtuturo ka talaga. Knowledge yung goal. Ano naman yung kuan? Educational. Relating to the process of learning and development, no? Formal man yan or informal. Ang teaching po na function, nagtuturo ka ng knowledge, nag-i-impart ka ng knowledge. Ang goal mo dito, learning. Ang sa educational naman, whole aspect kasi yung education eh. Whole aspect. So either learning and development yan, formal man yan or informal na learning. On experiences sa mga level ng intellectual, social, or emotional growth. Count, no? Diyan na aspect. So per peer naman, no, so per peer naman, this term is often used in peer support or mentoring. Oh. Alam mo na yan, no? Mentoring programs where individuals with lived experiences provides counsel and support to other facing similar challenges. Ano naman yung kaibahan ng coaching? Coaching is a process of partnering individuals to help them. Itong peer talaga, class, itong peer, supervisory with peer supervision. Peer supervision to ha, no? Individuals with lived experiences provide, ito yung keyword, support to others facing similar challenges. Sometimes kasi yung peer supervision, sometimes nagkakatalo yan sa keyword na same kayo ng posisyon. Nauna lang siya, medyo ikaw na nahuli or bago pa lang nandyan. So, meron kang peer supervision mo. So, similar kayo ng pinagdadaanan. Ang coaching naman or mentoring, sometimes, ang kaibahan nito, mayroon tayong tinatawag dito na mentor at mentee. Sino yung mga mentor natin? Yung mga mas higher sa atin na posisyon? Na more experience, more knowledgeable. Ang mentee tayo, na less experience. Okay? We're done. So, ito naman, mga kuha naman to, mga importanteng tao. So, laro tayo ulit. Last na to na laro. Last na laro. Okay, before we have our encouragement and motivation. Yes, no? Ano yan? Ano yung sagot dito? May tanong, sir, I have question po. Hope ma-help po. Kasi po, lumabas ng 2 libro, compendium. Ito lang, sagutin ko muna to.
Meron po, hindi, balik mo natin. Okay, entertain muna natin si Ma'am, Sir Ronald Marcelino. Administrative function po, I believe po, Sir Ronald, yung sagot po dyan sa tanong mo, 2 minutes ago to, chinat ni Sir Ronald, ay, kung titignan natin dito sa administrative po, one of the administrative function of supervisor is, A po yung sagot ko dyan. Kasi po, yung A po kasi, nasa level po siya ng staffing sa administrative function. Staffing po, how you, staffing and controlling. That's a controlling po. How you hold your person. Kasi, hindi, example, hindi na masyadong nag-perform well. Pangit na yung quality ng tinatrabaho. So, administrative po yun na function. Provide climate for learning. I believe it's more about dito siguro sa educational. Diba? Kasi it's more about learning naman po. Okay. So yeah, games na tayo before encouragement. I'm so excited. So may sagot na pala yung iba dito. Sino to na taong to? I hope Sir Ronald no nasagot natin ng na-justify naman natin yung sagot. So yeah, although wala tayong drill ngayon, but then thank you pa rin sa pagbigay ng another drill. I hope it helps you a lot. So yeah, sino tong taong to? May sagot na ba tayo dito? Saul Alensky, hindi po to si Saul. Hi Ma'am Kimberly, Ma'am Kimberly Analingit. Hi Ma'am, shout out sa iyo. Hindi po to si Ma'am si Saul. Saul Alensky po, hindi po yan mawala-wala. Hindi po yan mawala-wala. Sana all, no? Sa CO. Okay? So, tamang sagot po dito is Mahatma Gandhi. Yes, tama po si Ma'am Milen Repolio. Sabi si Ma'am, keyboard warrior talaga, Ma'am. Shout out. Ito naman, idol ko to eh. Itong taong to. Pinatay lang to. Kawawa. Binaril yata. Sino to? Si? Hindi ba idol tong taong to? Yes. Grabe si Ma'am. Palakpakan. Grabe talaga si Ma'am. Ma'am Milen. Si Ma'am Milen lang ipag-pray ko nito. Siya lang yung sumasagot eh. Joke. Tama po, no? Hindi po, hindi pala si Madela. Hindi po pala si Madela po. Naunahan ako sa emosyon eh. Si si Luther yata to, Martin Luther. Hindi po si Madela to. Ito po yon si Madela. O sige i-credit ko na lang yung sagot mo. Aray ko. Tapos si Nelson Mandela. The first president in African, di ba? Tama ba? The first African president? Or prime minister, something. Ito naman. Sorry kasi mga babae kasi na leaders yun. Kasi, um, administration talks about leadership din. Ay, sorry po, meron pa pala akong isang topic. Grabe na to na pagmamahal ko sa inyo. No, may topic pa pala ako dito, kaya ko to nagpalaro. Vladimir Putin, yes. Ito naman. No, so, hindi lang po leadership. Meron pa pa akong topic na ngayon sa leadership style. So, 2 hours na akong nagsalita dito. Munti ko nang maubos ang tubig ko. Okay lang maubos yung boses ko basta hindi kayo maubusan ng sagot. Okay? I repeat, okay lang maubos yung boses ko ngayon basta hindi kayo maubusan ng sagot o basta makasupply ako ng sagot sa mga isipan nyo sa board exam. Pirina, tama po, Pirina po. Okay, shout out Ma'am Angeline Canhano. Witty ka ma'am. Queen Elizabeth. Queen Jeannie. Diba may kanta si Jeannie? Jeannie, tididididit. Joke lang po, baka sabihan niyo ako na Blackpinkers ka pala, sir. Lamig. Ito naman, Barack Obama is a community organizer. Sinabi ko na sagot eh. Pang ilang president na? And here comes right now to my last topic. Of course, nilagay natin to sa ating Scrabble kanina. Administration talks about leadership. Because in public administration, which is my
yung pinupurso ko ngayon na doctorate degree, PhD, hindi talaga malilikayan, maiiwasan. Tumutokar talaga yung pagkabisaya natin. Hindi talaga maiwasan natin yung political process. Political process is representativeness for decision making. Again, what is a political process in layman's term? It is representativeness. We are giving our vote to other people na alam natin magaling, and sila yung binibigyan natin ng right to decide on our behalf. Yan po yung political process. Politics is more about decision making kasi. So ito yung mga leadership style na pag-aaral natin ngayon. So ano yung autocratic? So also known as authoritarian leadership is a style has complete control, no? Ako yung magdesisyon, wala kayong pakialam. Ako yung magdesisyon. Make decisions based on their own judgment. Rarely accept advice from others. Wag, ako yung magdesisyon, alam, magaling ako. Ganyan yung mga autocratic na leader eh. Mostly din dito sa mga leaders na to, charismatic. Katulad to ni Trump, charismatic ha, yung kuan, gagawin ko yan, susundin ko yan. Ganun. Transactional leadership naman ano yon? Sige, shout out Ma'am Duabi Mariela. Shout out Occidental Mindoro Pips. It's a management style uses rewards and punishment. So, pag sinabi natin transactional leadership, yan yung mga leaders na may ginawa kang kasalanan, ipapunish ka. May ginawa kang good, i-reward ka. May transaction na nangyayari. You do this, I do this for you, I do reward you. You do bad thing, I do punish you. Ganon. It is also known as managerial leadership. Okay? Transformational leadership is a style of leadership that inspires. Sana all nakaka-inspire. Di ba pag na-inspire ka, natatransform ka? Pag iniibig ka daw ng tama, nagtatransform ka daw. Sana all. Yes, Ma'am Jamira Imam. Shout out from Marawi. I'm a product of community of Marawi because I'm an MSU1. Sa main campus kasi ako nagtapos. Mindanao State University main campus. Hi ma'am, kumusta kayo dyan? What school ma'am? Lysis Pair, bahala ka dyan sa buhay mo. Do it anyway. Kung ano yun, kung ano yan, ramdam mo na tama yan, gawin mo yan. Ganun yung mga, meaning po ng Lysis Pair, from the French word, allow to do. Allow to do. Shout out kayo ngayon, tapusin ko muna to, kasi yung boses ko, kakapiranggot na. Democratic leadership, sige, participate kayong lahat. Pag-usapan natin to. Diba may kanta si Arthur, kakanta ako. Pag-usapan mo na, gano'n. Arthur Neri ba yan? Pag-usapan mo na natin. Gano'n yun. Or gano'n. Pwede ba mag-usap tayo? 5 minutes lang. Sabi pa nga ni, kanta ni James Reid, before happens, just give me a minute. Bago pa tayo lumabo, bigyan muna ako ng 1 minuto. Parang, bago tayo lumabo. Basta, sinisira ko yung lectures ko, yung pagiging professional ko nito. Ganun. And then, sabi nga ni Martin, one of my idol, no, John Maxwell, nakasira ng career. Okay lang, medyo mapahiya ako dito, basta hindi kayo mahirap sa board exam. I adapt knowledge. Sabi pa nga ni John Maxwell, leadership is not about titles, positions, or flowchart. It's about one life influencing another. Di ba? So, leadership matters. Okay? Kasi, nilecture ko kasi to before election. Kaya sinabihan ko sa estudyante ko, bumuto talaga kayo ng tama. Sinigway ko na lang. So yeah, vote wisely. Ay, vote wisely pala ako nilagay. Leadership matter, both wisely. And thanks for not sleeping. Thank you, everyone. So, yeah.
Salamat no Al. Paano ba 'to i-stop? Stop presenting. So, recorded naman 'tong lahat na 'to. So, baka mag-stop recording na ako. Yes, i-upload ko po 'to.